Dito naman sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bagong scene at pag-setup ng reference image. So, for example, tapos na kayo, na-save nyo na, o kaya gusto nyong gumawa ng panibago, like a clean slate, pwede naman na kayo mag-delete kung wala naman kayo masyadong binago sa mga settings or whatnot. So, parang gusto nyo ng clean slate, file, new scene, don't save. So, ayan na siya. Blanco na ulit. So, next up is mag-setup tayo ng reference image na i-follow natin sa modeling. Okay? So, first is, punta kayo dito. Panel layout. Tapos makikita nyo itong mga to. Okay? Shortcut key, spacebar. Tap it once. Lalabas yan. Tapos, ilagay nyo yung cursor nyo somewhere. Let's say, kunwari, gusto nyo lumipat sa top view. Spacebar, tap spacebar lang. Then, tap again kung lalabas. And then, ganun din. Front, tap. Side, tap. Okay? So, ang shortcut key na to is pwede nyong gamitin majority of the time para mag-lessen yung time nyo sa pag-navigate. Mapabilis yung trabaho kung sakali. Okay? Pero never ever forget na na it's located under here. Okay? So, next step is yung mag-setup tayo ng character reference. So, first is set up natin yung front view. So, pupunta kayo dito sa front. Okay. Then, click yung view. Taas. Import image plane. Import image. And then, hanapin nyo kung saan located. Ito, front. For example lang to Okay, so yan yung front view. The next, tap spacebar ulit. Makikita nyo na siya dito sa perspective view nyo. Next up is yung sa side. Sa side, ito, sa side, view image, image plane, select side. Ngayon, ang gagawin nyo, magbibigay kayo ng space sa grid or sa area kung saan kayo magmo-model. First, select nyo yung nasa front view, and then again, press W, then move nyo paatras. Okay? So, mapapansin nyo, nandiyan pa rin yung grid. Ganyan lang dapat yun. Para mag-appear dito, para nakapatong or naka-appear dito yung mesh na gagamitin nyo. Okay? So, para maintindihan nyo ibig sabihin, ganito. Kunwari meron akong cube dyan, kung papansin nyo yung cube, nakikita natin. Diba? Nakikita natin yung cube kahit na merong reference image. Kung ang reference image, kunwari itong mga grid na yan, hindi nakikita. Kunwari ang reference image nyo, nakaganyan, hindi nyo nakakita yung mesh. Kasi nakaharang na to. So, i-atras nyo siya para makita nyo lahat. Okay? So, next up is dito, sa side view. Kung mapapansin nyo naman sa side view, opposite yung position niya. Ang workaround dito, possible workaround, is scale nyo to the opposite direction. So, for example, ito, naka-scale X siya. Dito sa channel box, makikita nyo lahat ng mga settings ng mga sineselect nyo na mesh. Kagaya na itong cube, yung translate niya kung nasaan siya, yung position niya, pwede nyo 0, babalik siya sa gitna ng grid. Pwede nyo ring manual na scale. For example, naka 1 siya, gawin yung 1.5. O kaya yung axis Y, pahabain nyo lang. O let's say 6. Yan. So, possible to. And sometimes, majority of the time, ginagamit yung mga ganito kapag ang project mo is more on sa ArchViz. But, hindi naman natin kailangan ng accurate na measurement sa mga ganito, especially when we are making a character. So, yan lang ang explanation dito sa channel box.
So again, balik tayo sa reference image. Ito. So, ang workaround dito, punta kayo dito sa side. By the way, yung navigation nyo dito sa viewport, yung navigation nyo dito is the same as yung pag-move, rotate, and zoom nyo dito. Although dito, wala kayong rotation na magagawa. Okay, so ang madalas na gagamitin nyo ay yung pan and zoom in and out. So middle mouse and right click. Okay? So again, back tayo dito. Select nyo yung reference, scale nyo. So dito napapansin nyo nagbabago. So gawin nyo lang -1. Ayan na siya. Then you can now move it on the side. So again, make sure nakita yung grid. Ayan. Okay. So now, nakasetup na yung reference image nyo. So, kunwari, nagmo-model na kayo, kunwari lang, sample lang. Tapos, napapansin nyo, bigla nyo nase-select yan. Kasi kunwari, dami ng mesh dito, tapos biglang nase-select nyo, tapos nagalaw nyo, na-move nyo somewhere. Possible mangyari yon. So, ang ginagawa ko, sineselect ko pareho, dito, sa display, create new layer, and assign selected object, tapos ilalock ko siya. So, pag naka-R na yan, click lang 2 beses. Yan, ito siya kanina. Click mo once, then click mo again for the second time. Nag-R siya. So, when you do that, select mo siya, wala nang nangyayari. Okay? The only way para ma-select mo na lang siya is either if i-off ito, or isa-select nyo directly sa outliner. Okay? Very important din to guys, yung sa outliner. Dito sa outliner, makikita nyo lahat ng mesh na pinapasok nyo, even yung mga curves. Okay, I'm not sure kung gagamitin natin to, pero since basic lang naman, iwasan muna natin. Okay, so for now, okay naman na yung setup. So, okay, for example, masyadong maputi yung background, nakakasilaw yung sa sa reference image. So, i-select nyo to. Punta kayo sa attributes dito sa right side. Tapos nakikita nyo tong color green. Baba nyo yan. Papansin nyo nagiging grayish na siya. So, now you can work on nang hindi sumasakit yung mata nyo. Okay? Ayan. So, after editing or adjusting that, back to lock. Hindi nyo naman kailangan i-select. Sorry. Pag wala lang kayong layer, you can rename this if you want. So, reference image para hindi kayo malito. Ay, sorry. Try natin ang hindi siya tumatanggap ng space eh. Okay? So, ngayon, meron na kayong nakasetup na reference image. So, sa susunod na video, mag-start na tayo mag-modeling.